Handa na ba kayo mga kaebong? Ako handa na. Handa nang gumawa ng sampayan. Iba't galaw, pati abot langit, walang mali. Ibon of TV, dito ka tumambay lagi. Sa bawat palaro, talay tagumpay. Kalabating mo, sa ulap ang tunay na hari. Good morning mga kaebong, panibagong vlog na naman. At ito na nga, mag-uumpisa na tayong gumawa dun sa ating sampayan, no? At ang una natin gagawin, ikakat natin yung binili kong Tubulab. First time kong gagamit ng angle grinder, kaya medyo asiwa pa akong lumapit dun sa angle grinder, pero lakas ng loob lang. So ginagawa ko lang yung napanood ko dun sa mga nagwe-welding kung paano sila mag-carry at saka YouTube na rin. So sana makat ko ng diretsyo yung aking ginagawa. So importante rin yung may safety tayo, no? Meron akong gloves, pantalon, at saka makapal yung aking tsinelas para worst case scenario hindi tayo mapuruhan kung sakaling magkaroon ng aksidente. So, gayun din kayo kapag magta-try kayong gumawa ng ganito, dapat ingat-ingat lang. Ayan, so yun, ayos. So, nakat ko na yung ibang mga parts, no? At yung pati paa. So, mag-umpisa na tayong mag-welding. Nako, ito na. At ayan, so nagawa ko na yung unang welding, no, yung paa. Hindi ko na na-videohan. Tapos ito medyo tinitibayan ko pa. So minsan do sa unang pitik ko ng welding machine, di masyado kumikislap. So kinakabisado ko pa eh. So minsan dumidikit, no? So sa mga kaebong natin dyan na mga welder, comment kayo sa video ko kung ano yung pwede nyong ituro sa akin, no? Ano yung mga maling nakikita nyo, tsaka ano yung ba yung pwede kong gawin para ma-improve, para mas matuto tayo na mag-welding na maayos. So mga kaebong, ito yung una nating welding, oh. Ayan. Hindi masyadong maganda, no? Medyo may mga butas. So kasi first time natin nag-welding, so kaya ganyan ang nangyari. So napansin ko kailangan pala may naka-incline yung nakatagilid yung welding rod. Saka pitik-pitik lang, hindi masyadong yung siguro talagang pag kumislap tanggalin ko na agad. Kasi pag pinatagal ko may butas. So ayun ang pinalabasan. Ayan, butas. So yun yung una nating testing. Ayan, so nagawa ko na yung dalawang paa ng sampayan. Ito isa, oh, may butas din. May butas. Ayan, oh, may butas. Pero dito ayos. Dito butas din. Ayan, may butas. So ang remedyo dyan siguro tatapalan natin ng bakal. So weldingan natin ulit. Sumunod naman itong pinakasampayan. Ayan, wini-welding ko. Napansin ko hindi kumikislap, no? So kailangan naka-incline yung welding machine. Saka siguro yung timpla ng amperahe hindi ko masyadong natatansya ng maayos. Pero yan, medyo nag-okay na. So talagang kapa-kapa lang kasi wala pa akong tiwala sa sarili ko eh. So pag kumislap okay, pag hindi di subok-subok lang ulit. Dito sa ginagawa ko, hawak-hawak ko yung isang bakal. Pansin ko hindi dumidikit. Kaya parang palpak yung pagkaka-welding ko dyan. Ayan, makikita nyo. Yun, natanggal, di ba?
So panibagong welding na naman. So this time dinikit ko siya sa sa pader para medyo may puwersa ako, no? May didiin ko yung bakal. Ayan, okay na. Kaso napasin ko medyo yung spark pala ay nakakaitim ng pader, no? So yun, pati yung talsik-talsik ng welding dumidikit to sa tiles. So ang natutunan ko diyan, dapat may sapin para hindi makasira ng mga tiles at saka pader. Yan. So pagkatapos naman nilinis ko yan, kinuskus ko yung pader. Butit natanggal naman yung mga itim-itim. So yan, ayos, nakadikit na. At ito na po mga kaebong, nakagawa tayo ng sampayan. Ayos. So first time natin nakapagawa ng isang successful na project. Although hindi masyado maganda yung mga welding, pero at least nagawa din naman natin. Medyo nagsishake pa, medyo gano'n, no? So siguro kailangan na lang to may konting patibay, no? Siguro lalagyan natin ng konting dito, bakal, para mas matatag siya. Ayan. So natutunan ko yung tamang medyo dapat titimplahin mo yung amperahe. Tapos kasi pagka masyado malakas pwedeng mabutas yung bakal kapag manipis. Ito kasi medyo manipis lang. Pero yun, natutunan natin yung pagtitimpla ng amperahe at saka yung paano yung tamang pag-kiss, no? Dapat talaga pitik-pitik lang. So at least ngayon nakagawa na tayo ng sampayan. Ayan. Siguro ito magandang training to sa atin para sa susunod gagawa na tayo ng loft. Hindi naman loft, loft extension lang. Yung pina-project kong loft extension sa taas. So yun yung magiging susunod na project natin. Ito, bala ko gumawa dalawang sampayan So gagawa pa ako ng isa. Para siguro hindi kami kapusin pag kailangan namin sampayan. Pero sa ngayon ito muna siguro. Okay na to. So ayos. Successful. Alright. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Love TV. Keep safe, God bless. Bye bye.